Sa katatapos lang na halalan ngayong 2025, ay naging mahigpit ang mga labanan sa iba't ibang posisyon sa ating gobyerno. Nariyan na nagkaroon pa nga ng mga karahasan. Bagaman ayon naman sa COMELEC, ay naging matagumpay naman daw ang katatapos lang na botohan. Kasama sa mga pinili natin ay ang mga alkaldeng mamumuno sa ating mga syudad. Maraming mga nagsasabi na natututo na daw ang mga Pilipino sa pagpili ng mga kandidato o tumatalino na. Nauumay na raw sa mga trapo at puro pangako lamang ng mga politiko. Sa kasaysayan ng Pilipinas ay may mga ilang mga mayors o alkalde na tumatak dahil sa kanilang mga galing sa pamumuno. Sa ating channel ay tinalakay na natin ang ilan sa kanila sa unang bahagi ng mga magagaling na mayors sa Pilipinas. Kung gusto nyo itong mapanood ay ilalagay ko na lamang ang link sa comment section. At sa panahon natin ngayon at sa mga ilan pang panahon na lumipas, sino pa ba ang mga may tuturing na mga magagaling na alkalde sa ating bansa? Halika't samahan niyo ako at atin silang kilalanin. Umpisahan natin kay Sunny Belmonte o SB o Feliciano Belmonte Jr., isang 3-term mayor ng lungsod ng Quezon. Bakit nasama siya sa ating listahan? Gayong maraming mga nagsasabi na may pagka-epal daw ang kanyang pamumuno dahil kahit saan katumingin ay makikita mo ang dalawang letrang SB. Sa pamumuno niya kasi bilang alkalde ng lungsod ng Quezon mula 2001 hanggang 2010, ay tumaas naman ang antas ng Quezon City sa mga city rankings. Sinasabing nagamit niya raw ng maayos ang pondo para maisaayos ang lungsod. Noong 2007 ay naging pampito ang lungsod ng Quezon sa Asian City of the Future ayon sa survey ng London Financial Times. Binuhay ni SB ang lugmok na syudad sa pamamagitan ng kanyang mga reforma sa kanyang pagmodernize sa pagsasaayos ng tax systems nang sa ganoon ay magamit din ng maayos ang pondo at syempre magre-resulta ito ng kaunlaran. At dahil sa mga nagawa niyang ito ay nailuklok ang Quezon City bilang isa sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. Mula naman sa 2-letter na SB ay lilipat naman tayo sa 2-letter na BF, Bayani Fernando, isa ring 3-term mayor sa lungsod naman ng Marikina mula 1992 hanggang 2001. Napaganda niya po yung Marikina. Malaki po pinagbago ng Marikina mula po nung unang naupo siya maging mayor. Ilan lang siguro sa atin ang hindi nakakaalam kung gaano kalinis at kaganda ang lungsod ng Marikina. Walang tambay na nakahubad. At kahit pa sa mga bangketa at mga wet market ay talagang masasabi mong malinis. Bagaman panira talaga ay napakaraming mga sasakyan na nakaparada sa mga tabing daan. Kaya nga binansagan din ng Marikina bilang isang parking capital of Manila. Pero bura-bura yan. Balik tayo kay Bayani Fernando. Ipinatubad niya ang napakagandang disiplina sa syudad ng Marikina. At ito ang naiwan niyang legasiya. Itong si BF ay isang mechanical engineer at sinasabing a man with few words lamang. Pero maraming ginagawa at kilos ng kilos. Nagamit niya ang kanyang pinag-aralan o ang kanyang pagiging engineer para maresolba ang mga problema ng syudad. Sa sobrang linis ng Marikina ay pwede ka talaga maglakad-lakad dito nang hindi ka masusuffocate sa polluted na hangin. At dahil sa pagiging magaling na mayor, itong si Bayani Fernando ay na-assign siyang MMDA chairman nang matapos ang kanyang termino. At syempre sa kanyang pagiging chairman naman ng MMDA ay ginawa niya namang pink at blue ang kamay nilaan. Nagpatupad siya ng maraming mga rules, nagpagawa ng maraming mga tulay na tawiran, at syempre hindi makakalimutan ang dalang amoy ng mga ian. Samantala, kung naalala nyo si Jesse Robredo, isang napakagaling din na mayor sa Naga, sa Bicol, kasama sa listahan sa part 1 natin tinalakay. Kung saan ipakilala natin doon na siya isang simple lamang na tao, pero rock and roll naman sa pagiging mayor. Tulad niya ay simple lang din itong si Mayor Cesar Climaco ng Zamboanga. Nang pasukin ng politika, ay masabing siya isang makatao, down to earth. Hindi siya magarbo sa kanyang pamumuno at sa kanyang pagkatao. Mas pinipili pa nga raw niyang manehokin ang paborito niyang sasakyan na luma kaysa yung binibigay sa kanya ng gobyerno na syempre bago at mamahalin. At tulad din sa Marikina sa kanyang pamumuno sa Zamboanga ay binansagan naman ng lungsod bilang pinakamalinis din na lungsod sa ating bansa 1956 hanggang 1961. Sa kanyang pagiging alkalde ay napalapit siya sa kanyang mga nasasakupan o sa mga mamamayan ng Zamboanga, mapakristyano man o mapamuslim. Pinahalagahan niya ang karapatan ng mga ito at ipinaglaban sa mga masamang loob. Kung maaalala nyo, nagkaroon pa nga ng pelikula ang buhay nitong si Cesar Climaco.
na pinagbidahan ni Manoy. At dahil naman sa kanyang pagprotekta sa kanyang mga nasasakupan, ay sinasabing nagawa niya rin daw labanan ng mga mapang-abusong otoridad sa panahon ng martial law. Dahil open at vocal itong si Mayor Climaco sa paglaban niya sa pamumuno ni President Marcos. Kumbaga anti-Marcos siya. Dahil nga siya ay bahagi rin ng Liberal Party. At syempre dahil anti-Marcos nga siya, ay anti-martial law rin siya. At dahil sa kanyang mga pananaw na ito ay syempre marami siyang mga makakabangga. Bukod sa kanyang katapangan ay in-enhance niya rin ang lungsod ng Zamboanga. Ipinagawa niya rin ang Abong-Abong Park para maging bahagi ng kanyang plano na pabahay. At dahil nga sa galing nitong si Mayor Cesar Climaco, ay binansagan pa nga siyang Arsenio Lacson of the South. Dahil itong si Arsenio Lacson ay magaling din na mayor ng Maynila na binansagan naman Climaco of the North. Kaya naman ganoon na lamang ang pagluluksa ng mga taga Zamboanga at ng marami pang mga tao nang mapatay itong si Mayor Climaco o ma-assassinate. Sa makabagong henerasyon naman sa Maynila ay nariyan ang ideya na mas gugustuhin daw nilang sumandal sa taong sanay sa hirap na mamuno sa kanila. Dahil kung laking hirap daw ito ay alam nito ang hilat siya ng bituka ng kapwa niya mga may hirap. At ganyan nga tingin ng karamihan sa mga Manileño kay Isko Moreno. Minaliit dahil artista at hindi agad nakapag-aral ng maayos. Sa kabila na ito ay naging konsehal siya at naging vice alkalde. At 2019 nang umupong ama ng Maynila. Ito'y nang talunin niya ang mga maalamat na sina Mayor Lim at si dating Pangulong Erap. Agad nagpakita ang gilas sa kanyang unang 100 araw itong si Isko Moreno. Pinaganda niya ang mga luma tulad ng Jones Bridge, Manila Zoo. Sinasabing sa kanya raw luminis ng gusto ang Kamaynilaan at nagpatayo rin ng ospital. Sinasabing sa panahon niya o sa kanyang pagiging mayor ay pumayag na ang mga bangkong pag-aari ng gobyerno na pautangin ng lungsod ng Maynila. At syempre ang mga inutang nitong sa Isko ay ang kanyang magagamit sa pagsasaayos nga ng lungsod. Ang hirap naman yata nung magpapasiklab ka na sabihin mo ayusin mo ang Maynila tapos wala ka namang pondo. At sa panahon din ng pandemya ay naging huwaran din ng ibang lungsod, ang lungsod ng Kamaynilaan. Ito ay sa pagbibigay ng mga ayuda at pagtulong at pagtugon sa mga may karamdaman. Kung saan sa loob nga lamang ng 52 days ay naitayo ang Manila COVID-19 Field Hospital. Pinangunahan din ni Yorme ang pagdevelop sa tinatawag na Land for the Landless. Ito ay noong 2021 para maging settlement niya ng mga informal settlers ng Maynila. Sa totoo lamang sa isang termino na dumaan dito kay Mayor Isko ay masabi mong napakarami niya na talagang nagawa agad sa kabila pa ng pandemya. At maraming nakapansin nitong mga netizens na natuwa sa kanya, maging si dating Pangulong Duterte. At ang mga papuring ito ay ang nag-udyok naman sa kanya para naman agad tunguhin ang mas mataas na posisyon nang tumakbo nga siyang Pangulo ng bansa noong 2022. Kaya nga lang ay natalo siya. Pero sa muli niyang pagbabalik sa Maynila bilang alkalde ngayon 2025, ay madami na naman ang umaasa sa kanya na mga Manileño. Nalalo niyang pagbubutihin at pagigtingin ang kanyang pagserbisyo at iisipin ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata kung magtutuloy ba ang magandang legasiya nitong si Yorme Isko. Samantala isang pagkakataon naman sa syudad ng Pasig ay pinagbawal ang pagbebenta ng biko. Napakulo ng kalaban sa politika nitong si Mayor Vico Soto dahil sa kanyang pagsabak sa pagiging alkalde ng Pasig. Ay binangga niyang napakalakas na angkan ng mga politician sa nasabing lugar. Pero siya ay nagwagi at sa pagkakataon ngayon ay batang-bata pa siya, fresh na fresh. Sa kanyang murang edad ay ganyang sinuong ang mundo ng politika. At dito ay makikipagsapalaran siya sa burak, bitbit ang kanyang malinis na agenda at mabuting layunin sa kapwa sa lungsod ng Pasig. At gamit din ang panibagong formula. 2016 na magpasimula siya sa konseho at 2019 naman nang agad niyang akyatin ang trono bilang leader ng lungsod ng Pasig. Kung saan ay ikinampanya niya ang kanyang Big Five, ang kanyang plataforma, ang kanyang agenda patungkol sa universal healthcare, housing programs, education, public consultation at ang anti-corruption efforts. At dahil sa kanyang magandang agenda ay nanalo nga siya. At nang manalo nga ay agad napansin kay Mayor Vico ang pagiging simple at anti-epal nito. Ayaw niya nagbabalandra ng kanyang mga pangalan kung saan-saan. Nakatulad din naman ng style nitong si Yorme. Ang estilo niyang ito ay nagustuhan syempre. Hindi lang ng mga Pasigueño kundi ng mga Pilipino at ng mga netizens. Kakaiba daw.
dahil hindi raw namumulitika at hindi raw politiko. At sa kabila din daw na mula siya sa may kayang pamilya. Siyempre Soto yan ay hands-on din siya sa paglaban sa kahirapan. Dahil nga kasama iyon sa kanyang plataforma kung saan ay nakapaloob nga din ang paglaban sa korupsyon. Dahil kung malala ang korupsyon ay siyempre malala din ang kahirapan. At dahil nga sa kanyang pagiging pro-mahirap ay may mga kontrobersyal pang pangyayari ng pinanigigan pa niya ang ilang mga nagpipikit sa ilang mga kumpanya tulad ng nagpikit sa Sagu at tulad ng nagpikit sa Regent Foods. Ayon kasi dito kay Mayor Vico ay hindi daw dapat harasin ng mga nagpipikit. Karapatan nila na nakasaad sa batas, ine-exercise po nila ng maayos, hindi sila pagbawalan. Kaya naman ang ilang mga hinuli at nakulong ay ginawan pa niya ng paraan na makalaya. Ginawa niya rin ang solusyon ng problema sa trapiko ng lungsod. Bukod sa mga ito, ang kanyang pamumuno ay dumaan din sa pandemya. Kaya naman nasubok din ang kanyang pagiging alkalde. 2022, panibagong eleksyon ay nanalo na naman itong si Mayor Vico dahil nga sa kanyang sobrang lakas, dahil nga sa kanyang galing sa pamumuno. At dito sa pagkakataong ito, isusulong na niya ang kanyang local party na Giting ng Pasig. Nagpatuloy ang magandang pamumuno nitong si Mayor Vico sa Pasig sa pagtatapos ng 2025 election. Sa kabila ng madaming mga kontrobersya at mga abiryang ibinabato sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Pasig at muli na naman siyang nanalo. Kaya naman magpapatuloy ang kanyang magandang serbisyo sa nasabing lungsod. Sa ngayon na uso ang social media, hindi mo man alamin ay kusa mong malalaman o makikita kung may silbi ba o may ginagawa ba talaga o petics lamang ang iyong mayor o ang iyong mayora dahil nga maraming mga nagmamasid na mata. Ang totoong paglilingkod bayan ay hindi sa grande ng iyong pagkatao o ang pagiging mayaman. Dahil ang iba ginagamit lamang ang kanilang yaman sa kunyari ay nagbibigay sila. Syempre butal lang naman nila yon. Manapa ay kung gaano ka talaga kagaling mamuno. Kung mayaman ka man o mahirap. Yung pag-iisip mo ng mga programa at mga estilo para masolusyonan ng mga problema. Yung katapangan para harapin ang sino mang haharang. Hindi takot at hindi na-impluwensyahan. Hindi trapo at hindi politiko. Sana'y matapos na nga ang traditional politics sa ating bansa. At tuloy na rin sanang matuto ang mga Pilipino sa pagpili ng tamang iboboto. At muli maraming salamat sa inyong mga sa inyong pagsuporta at sa inyong panonood. At kung matagal ka na nanonood at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, parang awa mo na. Muli maraming salamat sa inyong mga at see you sa next episode. Bye bye.